Magsisimula ang kwento sa ulilang batang si Eryo. Nawalan siya ng tiwala sa mga Diyos at minalit ang relihiyon dahil namatay ang kanyang ina. At nangakong ibubuhos niya ang oras sa pangarap na maging doktor, at makaisa sa maraming nurse hanggat maaari. Para takasan ang maingay na ampunan ay naghanap si Eryo ng tahimik na lugar para mag-aral. Nahanap niya ito sa Amagami Shrine kung saan pinatire siya ng punong pari na si Chidori Amagami. Pero may kapalit ito dahil kailangan niyang tumira kasama ang tatlong apo ni Chidori na sina Yae, Yuna at Asahi na mga shrine maiden. Higit pa roon ay hiningi ni Chidori na dapat pakasalan ni Eryo ang isa sa kanila para masiguro ang susunod na salinlahi. Nagsimula ang lahat nang dumating si Eryo sa Amagami Shrine. Akala ng mga turista sa paligid ay magdarasal siya, pero si Eryo ay hindi mahilig sa ganoon. Mas pipiliin pa niyang mag-online sabong kaysa manampalataya sa mga Diyos. Umakyat siya sa templo para magpakilala pero tila walang tao sa paligid. Dahil sa kuryosidad ay nagsimulang mag-ikot si Eryo hanggang sa makarinig siya ng mga babaeng nagbibihis sa kabilang kwarto. Sabi niya sa kanyang talong ay mag-ingat ka, pero sabi naman ng kanyang talong ay banatan mo na. Sinubukan niyang iwasan ang gasgas na eksena pero biglang bumukas ang pinto, at lumabas ang tatlong babae na labas ang Cocomelons. Saglit siyang natigilan at nakatulala sa sarap ngunit, sumara ang pinto. Pero hindi, dahil bumalik ang mga babae at hindi siya pinalampas at tinawag siyang Meniochis na nambubuso. Pero biglang lumabas na mga shrine maidens pala sila at nagkandayutal si Eryo sa pagpapaliwanag na lilipat siya doon para tumira. Hindi naniwala ang bunsong kapatid at direktang sinabi na ayaw niyang may kung sinong Meniochis na maninirahan sa bubong nila. Para malinaw ang gulo ay humingi si Eryo na makausap ang pari pero sa malas ay bukas pa babalik ang lolo nila. Dahil walang choice kundi ayusin ang lahat ay nagpakilala ang mga babae. Naroon si Asahi na bunso na lihim na nangangarap ng mabilis na buhay. Naroon din si Yae na panganay na parang laging nasa ibang planeta ang isip. At si Yuna na gitna na laging high energy at walang pasensya. Napagtanto ni Eryo na kasing weirdo niya rin ang mga ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Kahit papaano ay hindi niya kailangang magpanggap na mabait. Pero hindi siya katulad nyo guys dahil ang tanging focus niya ay makuha ang tatlong libro niya. Pero hindi papayag si Yuna at binalaan siya na kung gusto niyang maghapunan ay dapat siyang magpakabait. Labag man sa loob ay pumayag siya dahil wala siyang ibang choice. Maya-maya ay dinala ni Yae si Eryo sa bago niyang kwarto at buong pagmamalaking sinabi na nilinis niya ito para sa kanya. Pero nang buksan niya ang isang siksik na aparador ay nagkagulo ang lahat. Nahulog ang mga kahon, ngunit agad na sumisid si Eryo para sa puntos. Sakto namang pumasok si Yuna para tignan ang nangyayari at syempre ay nakita niya si Eryo na nakasubsob sa bundok ni Yae. Isang malaking misunderstanding ito pero walang oras si Eryo na magpaliwanag dahil sumabog na parang bomba si Yuna. Nang maglaon ay bumalik si Eryo sa pag-aaral nang biglang sumulpot si Asahi. Nagmumungkahi siya na magkakilala pa sila ng mabuti. Pero dahil Sigma male si Eryo at nakapokus sa trabaho ay tumanggi siya. Si Asahi naman na hindi marunong tumanggap ng hindi ay nagtaka kung may mali ba sa kanya. Nagdesisyon siyang mag-imbestiga at hinalughog ang bag ni Eryo dahil naghahanap daw siya ng ebidensya kung gumagana ba ang lahat sa kanya tuwing gabi. Natarante si Eryo at sinubukang pigilan siya pero nadulas sa isang shorts kaya muling sumubsob sa pagitan ng mga bundok. Siyempre ay ito ang perpektong timing para pumasok ulit ang babaeng ito. Natigilan siya saglit bago sumabog na parang si Hulk. Tinawag niya si Noriko at iniwan si Eryo na naghahanda sa gulo na parang sisabog na. Dahil hindi pa rin makapag-focus sa pag-aaral ay nagpa siya si Eryo na mag-bathroom break muna dahil hindi mapakali ang kanyang pipino. Pabalik na siya nang mapansin niyang may ilaw pa sa isa sa mga kwarto. Pagtingin niya sa loob ay nakita niya si Yuna na nakabakaka ang mga binti sa sahig. Pastahan tayo guys dahil iniisip niya kung paano ito titirahin. Pero dahil mabait din naman siya ay nag-alala siyang baka sipunin ito kaya kumuha siya ng kumot para takpan siya. Pero habang kinukumutan niya ito ay gaya ng inaasahan na nagising ang babae sa pinakamaling pagkakataon habang lito at antok pa. Sumigaw siya ng sorry dahil hindi niya akalain na magagawa niya ulit ito. Akala agad ni Yuna na matapos ang dalawa ay siya na ang isusunod. Ang sigaw niya ay agad na nagpatawag kina Yae at Asahi.
Nang makita nila na turn na pala niya ay isinara lang ng magkapatid ang pinto at naglakad palayo na parang walang alam. Samantala ay desperadong nagpapaliwanag si Uryo. Naisumbat pa niya na mas interesado siya sa kanyang mga libro at sa kanyang kamay kaysa sa mga babae. Matapos magsabog ni Yuna ng asin kay Uryo bilang ritual daw ng paglilinis para itaboy ang kasamaan ay sa wakas ay naupo na rin silang lahat. Tinawag ni Uryo si Yae at tinanong kung bakit gising pa siya ng ganoon kalalim ang gabi. Napansin niya ang mga papel sa mesa at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ng mga babae na gumagawa sila ng mga memory charm. Sabi ni Yae ay ginagawa niya ito mag-isa para masiguro na hindi madidikit ang maruming kamay ni Uryo na puno ng malas. Na-offend si Uryo at tinanong kung bakit pa sila nagpapakahirap kung hindi naman ito kumikita ng pera. Doon ipinaliwanag ng magkapatid ang kanilang layunin. Ang mga Shrine Maiden ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa mga taong nangangailangan patungo sa mga Diyos. Naglabas sila ng mga pulang tali mula sa kanilang buhok at ibinalot ito sa kanilang mga kamay habang pinaliliwanag na naiwan ito ng kanilang ina. Naantig ng sandali si Uryo at ibinahagi na nagpupuyat siya sa pag-aaral para makapasok sa isang sikat na medical school. Nagulat ang mga babae at tinukso pa siya na akala nila ay mas gusto niyang sayangin ang oras sa ibang bagay. Binanggit nila na may mga Diyos na pinaniniwala ang tumutulong sa mga gustong pumasa sa exam lalo na sa panahon ng mga himala. Ayon sa alamat ay ang pagtama ng Stardust sa iyo ay makakapagpatupad ng iyong mga hiling. Direkta niyang tinawag na kalokohan ang lahat. Sarkastikong idinagdag niya na kung may tatama mang bulalakaw ay magiging pancake silang lahat sa pait. Namutla si Yae sa tahasang paglapastangan ni Uryo habang lalo pang nanggigil ang lalaki at sinabing baka fairy tales lang ang laman ng utak ng magkakapatid. Kaya naman, pinagsusuntok siya ni Yuna. Kinabukasan ay nagsimulang dumagsa ang mga bisita sa shrine dahil namamangha sila sa Season of Miracles. Samantala ay si Uryo ay nakaupo lang sa ilalim ng puno habang nagmumakmak at nagrereklamo kung bakit wala namang gumagana sa mga espiritual na mumbo-jumbo na iyan. Narinig niya si Yuna na pilit na nag-e-English sa isang batang babae na bumibisita sa shrine. Dahil fluent ay sumingit si Uryo at kinausap ang bata kaya nakumbinsi itong tanggapin ang agimat. Pagkatapos ay nag-alok si Uryo na turuan si Yuna ng tamang English para hindi na siya makapanakot ng mga turista. Pero dahil matigas ang ulo ay tumanggi si Yuna bagamat nagpasalamat siya sa tulong nito at nangakong mag-aaral na lang mag-isa. Pero habang medyo gumagaan na ang tensyon ay biglang may nag-dive na ibon at tinangay ang pulang tali ni Yuna. Naalala ni Yuna ang sentimental na halaga ng mga taling iyon dahil ibinigay iyon ng kanilang ina maraming taon na ang nakalipas kaya itinuturing nila itong kayamanan. Ngayong wala na ang tali ay kitang-kita ang lungkot kay Yuna. Kahit saan maghanap ay hindi niya ito makita. Sinubukan siyang aluan ng mga kapatid niya habang sinasabing gagabayan siya ng mga Diyos para maibalik ito. Dito na naman sumingit si Uryo na hindi na nakapagpigil. Pinagalitan niya sila sa laging pag-asa sa mga Diyos at iginiit na walang halaga ng pagdarasal ang mahiwagang magpapatupad sa kanilang mga hiling. Dapat daw ay kumilos sila sa halip na nakaupo lang at naghihintay ng himala. Sumabog si Yuna at buong tapang na ipinagtanggol ang kanyang paniniwala habang sinasabing hindi kailanman pababayaan ng mga Diyos ang taong tapat na nagdarasal. Sa sobrang sama ng loob ay nag-walkout si Yuna at sinabihan si Uryo na malinaw na wala siyang lugar sa shrine na iyon. Nakonsensya ng kaunti si Uryo kaya bumalik siya sa kwarto niya at naisip na mas mabuting dumistansya muna kay Yuna. Habang nag-iisip ay napagtanto niya kung dapat ba siyang nakialam o hindi. Nang balakin ng mga babae na tignan si Uryo ay natuklasan nilang wala siya sa kwarto at agad silang nagpanik. Nag-aalala sila kung paano ba talaga magkakasundo sina Yuna at Uryo. Samantala ay si Asahi naman ay busy sa paghalughog sa gamit ni Uryo habang naghahanap ng anumang nakakahiyang alas laban dito. Habang naglalakad si Yae sa pag-aalala ay napansin niya ang isang litratong nakatago sa mga gamit ni Uryo. Litrato ito ni Uryo at ng kanyang ina. Dahil sa litratong iyon ay naalala ni Yae ang kwento ng lolo nila na nawalan si Uryo ng ina noong bata pa siya at lumaki sa ampunan. Napagtanto nila na malamang ay nagdasal din si Uryo noon sa mga Diyos pero nang walang nagbago ay naging bitter at nawalan siya ng pananampalataya. Siniguro ni Asahi kay Yae na baka mas marami pa silang pagkakatulad ni Uryo kaysa sa iniisip nila, dahil parehong may dalang sakit na hindi pa nila lubusang naitatapon.
Si Yuna naman na kanina pa nakikinig sa usapan ay natahimik dahil mas naiintindihan na niya ang pinagdaraanan ni Earyo. Samantala ay determinado pala si Earyo na mahanap ang pulang tali. Buong gabi siyang naghanap sa bawat pugad ng ibon na makita niya. Matapos ang ilang oras na pagkabigo ay balak na sana niyang ituloy sa umaga pero habang pabalik siya ay naalala niya ang pagdarasal ng magkakapatid kanina. Sa kabila ng kanyang duda ay nagpasya siyang sumubok. Sa oras ding iyon ay desperadong hinahanap ni Yuna si Earyo, dahil nag-aalala siya kung nasaan ito. Nang mahanap niya ang lalaki ay nagulat siya na makitang nagdarasal ito. Naantig siya kaya sinamahan siya at pinuri ang kanyang pagsisikap. Humingi ng paumanhin si Earyo sa pagiging bastos kanina at ganoon din si Yuna. Napansin ni Yuna ang maduming kamay ni Earyo at sinabing, dahil nagpakita siya ng kaunting respeto sa mga Diyos ay baka hindi naman siya ganoon kasama at pwede nang manatili sa shrine. Biglang dumating ang ibang magkakapatid habang kampante na ligtas sila. Siyempre ay si Asahi ay agad na nag-isip ng kung ano-anong forbidden activities na ginagawa ng dalawa. Nagkasundo sila na kung may himalaman ay tiyak na mahahanap nila ang tali ni Yuna. Sa mismong sandaling iyon ay nagulat si Earyo nang makita ang isang mahiwagang star shower sa langit. Manghang-mangha ang mga babae at tinawag itong himala. Pero si Earyo ay nagsabi na meteor shower lang iyan na sumakto sa paglaglag ng mga cherry blossoms. Tinukso siya ng mga babae habang tinatanong kung paano niya nagagawang i-deny ang ganda ng tanawin sa harap nila. Napilitang sumang-ayon si Earyo na maganda nga naman talaga ito. Eksakto namang habang nadadala na siya sa sandali, ang pulang tali ni Yuna ay biglang nalaglag mula sa isang pugad ng ibon sa itaas at dahan-daang dumapo sa kanya. Tulala ang lahat sa gulat at sa unang pagkakataon ay walang sarkastikong paliwanag si Earyo. Baka nga may mga bagay na talagang nakatadhana. Kinabukasan ay bumalik na ang punong pari na si Chidori at masayang ibinalita ng mga babae na naging maayos ang lahat. Formal na tinanggap ni Chidori si Earyo at casual na sinabi na kapag nagpakasal na si Earyo sa isa sa kanyang mga apo ay siya na ang papalit bilang pari ng shrine. Shock si Earyo at tinanong kung anong pinagsasabi nito. Kalmadong nagpaliwanag si Chidori na magpapakasal siya sa isa sa kanila at mamanahin ang shrine. Tumanggi agad si Earyo at nilinaw na balak lang niyang maging playboy at hindi aso ng babae o isang pari. Binigyang diin niya ang pangarap niyang maging doktor pero si Chidori na laging may solusyon ay sinabing flexible naman ang pagiging pari. Pwede raw ay juggle ang dalawang trabaho. Galit na nagprotesta rin ang mga babae pero hindi sila pinansin ni Chidori. Nang ipilit ni Earyo na hindi siya papayag ay naghulog ng isa pang bomba si Chidori. Inayos na niya ang paglipat ni Earyo sa isang school na magpapataas ng tsansa niyang makapasok sa Kyoto University. Nang marinig ito ay gumuho ang pride ni Earyo at agad na lumuhad para humingi ng tawad. Sabay tanong niya kung ilang apo po ba ang gusto nyo. Tumawa lang si Chidori habang naglalakad palayo at iniwan si Earyo na nag-iisip kung paano tatakasan ang napipintong kasalan. Pagkatapos ay nagsagawa ng anti-erga meeting ang magkakapatid sa pamumuno ni Yuna. Naniniwala si Yuna na nawawala na sa sarili ang lolo nila. Nagkasundo silang lahat na katawa-tawa ang ideyang pakasalan si Earyo lalo na at hindi naman ito naniniwala sa Diyos. Nag-isip sila ng paraan para mapaalis siya at iminungkahi ni Yuna na bigyan siya ng napakaraming gawaing bahay para hindi siya makapamuhay ng libre. Ang unang task ay ang magluto ng hapunan. Buong galit na ipinakita ni Yuna ang ref na halos walang laman dahil iniisip niya na mabibigo si Earyo. Pero laking gulat nila nang makapagluto si Earyo ng pagkaing pang 5-star restaurant. Hindi nakatiis ang mga babae at mabilis na nilamon ang pagkain habang inaamin na napakasarap nito. Gayunpaman ay determinado si Yuna na huwag magpatalo. Mayabang niyang sinabi na hindi pa siya ligtas kahit pa ang luto niya ay kasing level ni Gordon Ramsay. Tahimik na inihahanda ni Earyo ang kanyang sarili para sa susunod na yugto ng kanilang plano na palayasin siya. Sumunod nito ay itinalaga si Earyo sa paglalaba. Sa kanilang gulat ay hindi man lang kumurap si Earyo nang makita ang kanilang mga panloob na damit. Sa halip ay naging isang mailap na sitwasyon ito para sa kanila habang pinapanood siyang magtrabaho ng may focus ng isang propesyonal. Determinado pa rin si Yuna at iginiit na hindi pa tapos ang laban kaya inilabas niya ang kanyang sikretong sandata. Kailangang linisin ni Earyo ang kwarto ni Yae. Nakangising ninais ni Yuna na swertehin siya dahil alam niyang ang kwarto ay isang disaster zone na parang tambakan na ng basura.
Pagpasok ni Eryo ay agad na sinalubong ang kanyang ilong ng masangsang na amoy. Matapos ang kaunting imbestigasyon ay nahanap niya ang salarin na ilang mga oil painting na hinayaang mabulok. Lumalabas na si Yai ay isang art major ngunit ang kanyang mga obra ay matagal nang napabayan. Sa kabila ng muntik ng pagsuka dahil sa dumi ay tinapos pa rin ito ni Eryo. Nang matapos siya ay kuminang ang kwarto na parang bago. Nagulat ang lahat dahil sa galing niya. Nagpasalamat siya sa kanilang panandaliang pagpapatuloy ngunit ipinaliwanag na kung kailangan niyang gumawa ng gawaing bahay araw-araw ay wala na siyang oras para mag-aral para sa medical school. Dahil dito ay nagsimula na siyang mag-impake dahil handa na siyang umalis at habulin ang kanyang mga pangarap. Pinanood siya ng mga dalaga habang papaalis at naiwan silang nag-iisip kung naging masyado ba silang malupit sa kanya. Hindi maalis ng mga dalaga ang kakaibang pakiramdam matapos ang biglaang pag-alis ni Eryo. Samantala sa tren ay balik sa masidhing pag-aaral si Eryo at ganap na nakapokus sa kanyang pangarap na maging doktor. Hindi niya alam na lihim siyang sinusundan ng mga dalaga mula sa malayo. Tinukso nila si Yuna dahil sa pagiging dismayado nito sa pag-alis niya bagamat itinanggi ito ni Yuna at sinabing wala siyang puso. Habang sinusundan siya ay nag-isip sila tungkol sa kanyang matinding determinasyon na maging doktor dahil hinuhulaan nila na malamang ay may kinalaman ito sa kanyang ina. Nagpatuloy ang kanilang pagmamanman mula sa istasyon hanggang sa isang liblib na lugar. Dinala sila ng landas sa isang bahay na napapalibutan ng mga nakakatakot na uwak at paniki. Biglang sumulpat si Eryo sa likuran nila na ikinagulat ng husto ni Yuna at nahuli sila sa akto. Bago pa sila makapagpaliwanag ay napansin nila ang isang grupo ng mga bata sa malapit na sinusubukang pangalanan ang kanilang mga planeta. Naguguluhan si Eryo sa presensya ng mga dalaga at magtatanong sana kung anong ginagawa nila doon nang lumitaw ang may-ari ng bahay na si Dr. Mahiro. Malugod silang tinanggap ni Mahiro sa loob at isiniwalat na nagpapatakbo siya ng isang ampunan na tinatawag na Miracle Garden. Nagpasalamat siya sa mga dalaga sa pag-aalaga sa isang malas na tulad ni Eryo. Nagbiro rin siya na masyado silang magaganda para maging mga asawa ng mukhang unggoy na si Eryo. Tiniyak ni Mahiro sa kanila na may mabubuting katangian din naman si Eryo bagamat hindi ito halata. Pinutol siya ni Eryo bago pa siya makapagkwento ng mga nakakahiyang istorya. Gayunpaman ay mabilis na tinakpan ni Mahiro ang kanyang bibig, at pabirong ipinaalala sa kanya ang mga ginawa nitong paraan para maipasok siya sa isang foster home noon. Tumakbo ang mga bata papunta kay Eryo at buong pagmamalaking ipinakita ang kanilang mga paper cranes na ikinagulat niya. Habang hinahangaan niya iyon ay lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Shirohi. Casual na ipinaliwanag ni Shirohi na bumibisita lang siya. Dahil sa kuryusidad ay tinanong ng mga dalaga si Eryo at ipinaliwanag niya na si Shirohi ay isang kaibigan mula sa pagkabata na tumira rin sa ampunan. Si Asahi na palabiro ay tinukso na ang pagiging boyish ni Shirohi ay nangangahulugang may gusto ito kay Eryo pero agad siyang pinatigil ni Yuna. Si Shirohi naman ay hindi naapektuhan ng asaran at ngumiti lamang kaya mas naging interesado ang mga dalaga sa koneksyon niya kay Eryo. Ipinakita ng isa sa mga bata ang kanyang paper crane sa mga dalaga at ipinaliwanag na para ito sa kanyang nanay. Idinagdag ni Shirohi na tumutulong din ang ampunan sa mga magulang na may sakit na hindi kayang alagaan ang kanilang mga anak at ang mga origami ay para sa kanila. Ngunit, basura lang ito kay Eryo. Sinabihan ni Yuna ang mga bata na huwag siyang pansinin at nagsimulang tumulong sa paggawa ng mga paper crane. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ng mga dalaga ang kanilang mga gawa. Ang mga bata na hindi humanga ay nakiusap na lang kay Eryo na tulungan sila. At ubiliman ay sumali siya at tinulungan silang gumawa ng 1,000 paper cranes. Namangha ang mga dalaga sa galing niya habang si Eryo naman ay naiirita dahil nawawalan siya ng oras dahil sa maingay na mga bata. Nang marinig ni Eryo ang isang bata na nagtatanong kung makakatulong ba talaga ang paper crane para gumaling ang kanyang nanay ay nagbalik ang isang alaala mula sa kanyang nakaraan. Kinuha niya ang crane at iniabot sa bata sabay tiniyak dito na kapag nakita ng mga doktor ang mga charms na ito ay gagawin nila ang kanilang makakaya. Pumasok si Mahiro at ipinaliwanag sa mga dalaga kung bakit napakagaling ni Eryo sa paggawa ng paper cranes. Gumawa siya ng libo-libo nito para sa kanyang sariling ina noong bata pa siya. Dahil doon ay mas naiintindihan niya ang nararamdaman ng mga bata kaysa sa sinuman.
Idinagdag ni Shirahi na laging nandoon si Ryo para sa kanila tuwing sila ay nag-aalala o nalulungkot. Sinabihan ni Mahiro ang mga dalaga na alagaan siyang mabuti dahil nagpapahiwatig ito na kailangan din niya ng suporta gaya ng mga bata. Nang maglaon, binati ni Mahiro si Ryo sa magandang pakikasama sa mga dalaga. Si Ryo na frustrated pa rin ay dumaing na gusto lang siyang gawing katulong ng mga dalaga kaya wala na siyang oras mag-aral. Tumawa si Mahiro at ipinaalala sa kanya na kahit noong bata pa siya ay sinusubukan na niyang tulungan ito sa lahat ng bagay. Maging sa gawaing bahay man o pag-aalaga sa mga bata. Inamin ni Mahiro na noon ay mas gusto niyang gawin ito ng mag-isa pero nakita niya kung gaano siya nagmamalasakit. Sinabi niya kay Ryo na pumunta ang mga dalaga doon dahil nagmamalasakit sila sa kanya at mali siyang isipin ang kabaligtaran. Tumagos sa puso ni Ryo ang mga salita ni Mahiro kaya nagpasya siyang itigil na ang pagrereklamo. Kalaunan ay tinukso ng mga dalaga si Ryo na may gusto ito kay Mahiro ngunit agad niya itong pinabulaanan. Sinabing malaki lang ang utang na loob niya rito at wala nang iba pa. Nag-alok din siya na gagawin ang anumang gawaing bahay na gusto nila. Gayunpaman ay tumanggi si Yuna na hayaan siyang balikatin ang lahat at iginiit na magtutulungan silang lahat dahil pamilya na sila ngayon. Kinabukasan ay naging malinaw na ang tulong ng mga dalaga ay isang sakuna. Ang kwarto ni Yae ay nagmukhang kulungan ng baboy. Hindi rin alam ni Asahi kung paano magsampay ng damit, at si Yuna naman ay mas matagal pang magluto kaysa sa paghihintay mo sa taong iba ang gusto. Sa sandaling iyon, lumitaw si Chidori, nakangiti habang sinasabing natutuwa siya na nagsisimula na ring kumilos si Ryo bilang isang tunay na tagapagmana. Gayunpaman, niliwanag ni Ryo na plano pa rin niyang gumawa ng paraan tungkol sa usaping pagpapakasal. Hindi pinansin ang kanyang reklamo, iminungkahi ni Chidori na dapat magkaroon si Ryo ng formal na marriage interviews sa bawat isa sa kanyang mga apo upang mapalalim ang kanilang ugnayan. Pagkalipas ng ilang araw, nagpakita muli si Chidori at kinaladkad si Ryo para sa kanyang unang marriage interview. Inakala ni Ryo na ang mga magkakapatid ay kasing walang gana niya, hanggang sa makita niya si Asahi na todo bigay sa kanyang papel, umaarte ng may labis na alindog at hinhin. Opisyal na inanunsyo ni Chidori ang simula ng interview, at masayang sinabi ni Asahi kay Ryo na magsasama sila sa buong araw. Kontento na umalis si Chidori, habang masayang sinasabi na hahayaan niya si Ryo na pumalakpak ng maayos. Kinabukasan, inihanda ni Ryo ang sarili na harapin si Yuna, inaasahan ang sandamakmak na utos at sanggit. Sa halip, nagulat siya nang makitang kumikilos ito ng napakalambing at nakabihis ng pang-wifey mode. Nagpatuloy si Yuna sa pag-arte ng napakatamis, kumakawi pa ng mabait sa isang pas ang dumadaan. Lalo pang kinabahan si Ryo at napaisip kung ano na ang nangyari sa totoong Yuna. Bigla siyang itinulak ni Yuna pababa at lumapit ng husto sa kanyang mukha. Nagpanik si Ryo at itinulak siya palayo, sabay deklare na ayaw niyang magkaroon sila ng mga anak na crack babies. Nena si Yuna at bumalik sa dati niyang ugali, sabay paliwanag na umaarte lang siya para sa ikabubuti ng dambana. Sa malapit, napailing na lang ni Yae at Asahi, nagkokomento na ang buong eksena ay talagang mahirap panoorin. Nang maglaon, sinubukang alamin ni Ryo kung bakit sobra-sobra ang pag-arte ni Yuna at tila palagi siyang kinamumuhian nito. Ipinaliwanag ng ibang mga dalaga na hindi naman talaga siya gustong saktan ni Yuna, sinusubukan lang niyang iligtas sila sa malungkot na tadhana na makasal sa isang taong may pangit na mukha gaya ni Ryo. Sa kuryosidad, tinanong ni Ryo ang mga dalaga kung ano ba talaga ang gusto ni Yuna. Gamit ang bagong impormasyong ito, sinabihan niya si Yuna na maghanda na para maipagpatuloy ang kanilang interview. At ubili itong sumunod, at sa kanyang gulat, dinala siya ni Ryo sa isang cat cafe. Kahit pinipilit niyang maging matapang, agad itong gumuho nang magsimula na siyang mag-baby talk sa mga pusa. Sa kabila ng saya, biglang iminungkahi ni Yuna na umalis na sila. Nang tanungin ni Ryo kung bakit, ipinaliwanag ni Yuna na hindi niya kayang magpetex lang sa trabaho. Sinabi ni Ryo na nag-aalala ang mga kapatid niya dahil sa sobrang pagpapakapagod niya para sa dambana, ngunit iginiit ni Yuna na misyon niyang asikasuhin ang lahat. Dahil nakaka-relate sa kanya, malumanay na ipinaalala ni Ryo kay Yuna na mahalaga rin ang kanyang mga kapatid at kailangan din nilang makita siyang masaya. Nag-alok siyang isantabi muna ang pag-aaral para sa araw na iyon at iminungkahing maglaro na lang sila sa mga kuting.
Noong una ay nag-aalinlangan, ngunit kalaunan ay lumambot din si Yuna at tunay na nag-enjoy kasama ang mga pusa. Binanggit ni Yuna na dapat niyang isama ang kanyang mga kapatid sa cat cafe balang araw, dahil aminadong nakaka-addict ito. Sumang-ayon si Ryo, ngunit bago pa siya maging masyodong mayabang, binato siya ni Yuna ng isang maliit na manika ng pusa bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya na mag-relax. Nang kumilos si Yuna ng napakalambing at kalmado, mapagdiskursong tinanong ni Ryo kung may brain parasite ba ito, na naging dahilan upang bumalik ang sanggit ni Yuna at sabuyan siya ng asin. Kinabukasan, naghintay si Ryo para sa huling interview niya kay Yae. Dahil sobrang tagal nito, pumanhik siya sa itaas para tignan ito, ngunit aksidente niyang naabutan si Yae na nagbibihis. Mabilis siyang umurong, nagdurugo ang ilong at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Nang tanungin niya kung bakit ang tagal nito, tiniyak ni Yae na malapit na siyang matapos. Lumipas ang 1 linggo, at dahil sa inis, nagpa siya si Ryo na kumprontahin muli si Yae. Ngunit sa pagkakataong ito, nalaman niyang wala na si Yae. Nang tanungin niya ang ibang mga dalaga, wala rin silang alam. Sa huli, nahanap niya si Yae na nagdo-drawing sa Inari Shrine. Nang tanungin kung paano siya nahanap, itinuro ni Ryo ang nakakatakot na drawing ng Sora na malinaw na tatak ni Yae. Tinanong niya kung bakit hindi ito sumipot sa interview. Tinukso siya ni Yae, tinatanong kung may gusto ba ito sa kanya. Nang sabihan siya ni Ryo na itigil ang biro, tumawa lang si Yae at sinabing sikreto ito, sabay dagdag na malalaman din niya sa lalong madaling panahon. Bilang pambawi, iminungkahi ni Yae na gawin na lang nila ang interview doon mismo sa dambana. Nang matapos, binigyan ni Yae si Ryo ng isang agimat para sa pangontra sa malas bilang tanda ng kanyang paumanhin. Habang naglalakad palayo, napaisip si Ryo kung may mas malalim pa bang pagkatao si Yae sa likod ng pagiging airheaded nito. Casual na tinanong ni Yae kung sino sa kanilang magkakapatid ang pipiliin niyang pakasalan. Inisa-isa niya ang magagandang katangian ni Yuna at Asahi, ngunit pagdating sa sarili niya, nakangisi niyang ipinagmalaki na mayroon siyang malambot at tumatalbog na maya-alok. Natataranta, sinubukang umiwas ni Ryo, ngunit sa kanyang pagkataranta, aksidente siyang nahulog paurong sa hagdanan ng dambana. Habang nahuhulog, nag-flash ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Bigla siyang nagising at na-realize na panaginip lang pala ang lahat. Bagamat nakahinga ng maluwag ngunit nalilito pa rin, naupo si Ryo at nag-isip kung anong klaseng kabaliwan ang sinusubukang sabihin ng kanyang isipan. Nang maglaon, pinuntahan ni Ryo ang kwarto ni Yae para alamin ang nangyari matapos ang kanilang interview, ngunit hindi ito nakatulong. Pumasok si Yuna at pinagalitan siya sa pang-iistorbo kay Yae, at inutusan siyang bumili ng mga tea cakes para sa isang importanteng bisita. Sa tindahan, narinig ni Ryo ang mga lokal na pinag-uusapan ang Amigami Festival, sinasabing ilang taon na silang hindi nakakapunta sa dambana. Pagbalik ni Ryo, nandoon na ang bisita. Ipinakalala ni Chidori ang lalaking puti ang buhok na si Miman, ang financial supporter ng dambana. Ipinaliwanag ni Miman na dahil hindi na nakakahakot ng bisita ang dambana tulad ng dati, kailangan na niyang itigil ang pondo, bagamat hahayaan niya silang manatili sa bahay. Nabanggit niya kung paano ang kanilang yumaong ina ay nakahakot noon ng mahigit 1,000 tao sa festival, pero ngayon ay hindi man lang sila makaabot sa 30% nito. Pinutol ni Ryo ang malupit na pananalita ni Miman at matapang na nagmungkahi ng isang kasunduan, nangako siyang magdadala ng 5,000 bisita sa festival. Pinagtawanan ni Miman ang ideya at binalaan si Ryo na ang kanyang mga pangarap ay pambata lamang. Ipinagtanggol siya ni Asahi, sinabing hindi na sila mga bata. Si Yae, na laging magalang, ay humingi pa ng oras kay Miman, at ang tatlong magkakapatid ay sumampang susunod sa gusto nito para maayos ang lahat. Atubiling pumayag si Miman sa kasunduan ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang pinansyal na tulong para sa pista. Malamig niyang idinagdag na kung mabibigo silang makahatak ng 5,000 katao, kailangan din nilang isuko ang bahay. Pagkatapos, pinagalitan ni Yuna si Ryo dahil sa paghamon sa nakababatang kapatid ng demonyo, habang ang magkakapatid naman ay nagsimulang mag-isip ng plano para maging matagumpay ang pista. Nang mapagtantong nawawala si Ryo, natagpuan nila itong matiigang nagbabasa ng mga lumang listahan ng pista. Ipinaliwanag niya na ang mga record na ito ay maaaring makatulong sa kanila kung paano maisasagawa ang ganoon kalaking kaganapan.
Sa pagkakita sa kanyang determinasyon, nagsimulang maniwala ang mga babae na may pagkakataon silang magtagumpay kung magtutulungan sila. Kinabukasan, mukhang pagod na pagod si Eryo habang ibinabalita sa mga babae ang pagbaba ng bilang ng mga tindahan sa pista. Ipinaliwanag ng mga babae na matapos mamatay ang kanilang ina, nawalan na sila ng ugnayan sa mga may-ari ng pwesto dahil naging abala si Chidori sa pagpapalaki sa kanila. Nagmungkahi si Eryo na gamitin ang social media para i-promote ang event. Sabi ni Yuna ay magaling sila rito, pero ang una nilang poster ay napakapangit. Iminungkahi ni Eryo na magsilbi silang mga campaign girls. Kinutya siya ni Asahi sa pag-aakalang cute sila, pero inamin ni Eryo na iyon nga ang tingin niya sa kanila. Tumanggi si Yuna dahil malazwa raw ito, kaya si Asahi ang nagboluntaryo. Ang kanyang post ay nakakuha lamang ng isang like, malamang ay galing pa sa multo ng kanilang ina. Sinubukan nilang gamitin ang seryosong larawan ni Yuna, na nakakuha ng 2 likes. Pagkatapos ay nag-focus si Asahi sa katawan ni Yae, pero wala itong nakuha na like at ikinahiya ito ng husto ni Eryo. Nagmungkahi si Asahi na gamitin ang kanilang mga uniforme bilang Meiko o Shrine Maiden, pero tinawag siyang kaiya-hiya ni Yuna dahil sa kawalan ng respeto sa mga Diyos. Gumanti si Asahi at sinisi si Yuna sa pagiging masyodong tradisyonal. Pumagitna si Yae at binalaan silang itigil ang pag-aaway, kaya napilitan silang kumalma. Nang maglaon, nakita niya si Yuna na nag-e-ensayo ng mga pose para sa selfie at tinanong kung nakipag-ayos na ba ito kay Asahi. Para itulak siya sa tamang direksyon, ipinakita ni Eryo kung gaano kasipag si Asahi at tinanong kung tingin pa rin ba niya ay isa itong kabiguan. Si Yae ang naatasang magdisenyo ng mga anteng-anteng o talismans, pero makalipas ang 2 araw, hindi na malaman ni Eryo ang gagawin dahil sa paulit-ulit na paghingi ng mga disenyo. Inamin ni Yae na nagpetext siya, pero tiniyak niya na magiging handa na ito kinaumagahan. Napagtanto ni Eryo na nasa panganib sila dahil kasinungalingan ang lahat ng sinabi ni Yae tungkol sa pagtatapos ng mga disenyo. Nang tignan niya ito sa kwarto, wala na doon si Yae. Samantala, nasa tabi pala ng ilog si Yae at nanunood ng drama ng mga isdang koi. Ang pagkakita sa 2 isdang tila nagmamahalan ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para sa disenyo ng anteng-anteng. Kinaumagahan, ipinakita ni Eryo sa mga babae ang sarili niyang mga kapalit na disenyo, pero agad nilang sinabi na mag-aral na lang siya ng medisina. Tamang-tama namang dumating si Yae dala ang kanyang natapos na disenyo, at pinuri ng lahat ang kanyang katalinuhan. Pinagalitan ni Eryo si Yae sa pagpapaliban ng trabaho, at nagsabing babantayan siya sa susunod. Pero tinukso siya ng mga babae na nakakatakot o creepy siya, dahil gusto niya lang naman mapuntusan ang kanilang ate. Dahil sa lumalagong tagumpay sa social media at sa mga bagong disenyo, nasabik ang mga babae para sa pista, ngunit ipinaalala ni Eryo na may isa pang mahalagang gawain. Pumunta sila sa shopping district ng bayan. Bagamat sinusubukang itago ng mga babae ang kaba, halatang ramdam nila ang pressure. Sa wakas ay nakatagpo nila ang mga may-ari ng pwesto, at humingi ng tulong para maging matagumpay ang pista. Matapos ipaliwanag ang problema sa pera ng dambana, yumoko sina Eryo at ang mga babae para makiusap. Sa kanilang gulat, maluwag sa loob na pumayag ang mga may-ari. Nag-alala ang mga babae na baka nakakaabala sila, pero ipinaliwanag ng mga may-ari na pinag-uusapan na rin nila iyon. Inamin nila na simula nang pumanaw ang dating may-ari ng dambana, nag-aalinlangan na silang bumalik. Gayunpaman, wala silang ideya na nahihirapan na pala ang dambana, at dahil ang kanilang mga pamilya ay natulungan ng pamilya Amigami sa loob ng maraming henerasyon, masaya silang protektahan ito. Nagpasalamat si Eryo at ang mga babae, at iminungkahi ng mga may-ari na magsagawa agad ng strategy meeting. Habang pinapanood ng mga babae si Eryo na nakikipagtulungan sa mga may-ari, hindi nila mapigil ang maalala ang kanilang ina. Dumating ang araw ng pista, at determinado si Eryo at ang mga babae na makalakam ng sapat na bisita para iligtas ang dambana. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga oras, napansin nilang mas marami pang tuyong damo kaysa sa mga taong dumarating. May mali. Sa sandaling iyon, dumating si Asahi na tumatakbo dala ang kanyang telepono, at ipinakita sa kanila ang isang pekeng account na nagsasabing kanselado ang pista.
Kasabay nito, si Miman ay nagdiriwang sa tagumpay ng kanyang plano na turuan ng leksyon ang mga babaeng amigami. Sa dambana, sinumpa ni na Uryo at Asahi si Miman, dahil ito lang ang may baluktot na pag-iisip para isabotahe ang pista. Si Yuna, na punong-puno ng galit, ay ipinaalala ang lahat ng hirap nila na sinira lang ng isang lalaki na ang mga mata ay kamukha ng tabas ng kuko sa paa. Ang huling pag-asa. Pakiramdam ni Nayai at Asahi ay talo na sila, pero tiniyak ni Uryo na hindi pa ito tapos. Nagmungkahi siya ng isang matapang na plano para maakit ang mga sweaty dudes na nakanyo balance na sapatos, na ikinagulat ng mga babae at binalaan siyang baka malagay sila sa malaking gulo. Si Chidori, na nakarinig sa usapan, ay laking gulat na sumuporta sa ideya ni Uryo at sinabing maaaring gumana ito. Sumang-ayon din ang mga may-ari ng pwesto, handang gawin ang lahat para iligtas ang pista. Sa panibagong determinasyon, kumuha si Uryo ng isang tumpok ng mga flyer para ipamigay, habang iniwan ang mga babae para maghanda. Habang pinapanood nila siyang tumatakbo palayo, kinakabahang nagtanong si Asahi kung papagalitin ba sila ng Diyos sa kanilang gagawin. Samantala, nahirapan si Uryo sa pamimigay ng mga flyer, tila hindi kumbinsido ang mga lokal na huminto at makinig sa isang lalaking naka-bathrobe lang. Noong tila wala ng pag-asa, lumitaw si Mahiro at madaling nakuha ang atensyon ng mga tao. Dumating din sina Shirohi at ang mga bata mula sa Miracle Garden para tumulong, na ikinagulat ni Uryo. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nila roon, ipinaliwanag ni Mahiro na nabalitaan nila ang problema at naisip na susubukan ni Uryo na solusyonan ito ng mag-isa. Bumalik sa dambana, lumitaw sina Yuna at ang mga dalaga sa isang parade float, suot ang makukulay na bathrobe sa halip na tradisyonal na kasuotan. Sa kabila ng paunang pag-aalala, nakyutan ang mga tao sa mga shrine maidens at dagsa silang pumunta sa festival para tignan ito. Mula sa malayo, pinanood ni Miman ng may inis ang pagkasira ng kanyang plano. Nawala ang kanyang mapang ipang ngisi nang makitang naging matagumpay ang festival, dagsa ang mga tao at muling nabuhay ang Amagami Shrine. Samantala, dumaing ang mga dalaga kung gaano kawalang galang si Uryo sa Diyos, pero dahil nandoon na sila sa float, nagpasya silang sumabay na lang sa agos at mag-enjoy. Naakit ang mga tao sa kanilang masiglang presensya, na nagbigay kay Uryo ng pag-asa na baka maabot nga nila ang 5,000 bisita. Gayunpaman, minala sila nang biglang umulan ng malakas, kaya nagtakbuhan ang lahat para sa ilong. Agad na nabakant ang lugar ng festival, na naging mas tahimik pa sa utak niyo. Binaliwala ang babala ng mga dalaga na baka sipunin siya, lumabas siya sa ulan, determinado na mag-isip ng susunod na gagawin. Tiniyak ng mga dalaga sa kanya na hindi sila tatalikuran ng Diyos at tiyak na tutulong ito. Taglay ang panibagong pag-asa, tumakbo sila sa lugar ng panalangin at nagmakaawa para sa tulong ng langit. Si Uryo, habang pinapanood silang nagdarasal sa gitna ng buhos ng ulan, ay nakaramdam ng inis sa sarili niyang kawalan ng lakas at biglang tumakbo. Tinanong niya ang sarili kung ano ba ang magagawa niya para mabago ang sitwasyon. Biglang tumila ang bagyo at may napansing hindi kapani-paniwala si Uryo. Naabutan siya ng mga dalaga, nag-aalala sa kanyang kalagayan, ngunit itinuro ni Uryo ang isang napakagandang tanawin na parang galing sa isang Disney fairy tale. Ilang sandali pa, nagpa siya ang mga dalaga na magtanghal sa gitna ng mga puno ng cherry blossoms. Habang iwinawagayway nila ang kanilang mga paypay ng sabay-sabay, ang mga nalalaglag na talulot at ang kanilang koordinadong paggalaw ay nakuha ang atensyon ng madla. Isang babae sa madla ang nag-share pa ng sandaling iyon sa TikTok Live, na lalong naghatid ng atensyon sa festival. Pinatunog ng mga dalaga ang kanilang mga kampana at sumayaw ng may kagandahan, ang kanilang enerhiya at espiritu ay nagbigay buhay sa paligid. Sa wakas, muling nabuhay ang dambana at nagbalik ang pag-asa. Napuno ng pasasalamat si Yae para sa himala nang makita ang dami ng tao, at binanggit naman ni Asahi na ang festival ay naging isang tunay na lawan ng pag-ibig. Dahil sa tagumpay, nagpa siya ang mga dalaga na lalong pagbutihin ang pagiging shrine maidens. Iminungkahi ni Yuna na gamitin ang pagkakataong ito para mas marami pang tao ang mapalapit sa dambana at sa Diyos. Dahil sa kanilang pagsisikap, lalo pang dumami ang mga bisita, at ang mga disenyo ng agimat ni Yae ay naging mabili. Nagtrabaho si Uryo sa tindahan na parang one-man army hanggang sa dumating si Mahiro para tulungan siya. Nagpasalamat si Uryo sa suporta.
Biniro siya ni Mahiro na dati pa niya gustong mag-cosplay bilang Shrine Maiden, pero masaya siyang makita ang maraming taong nag-e-enjoy. Nang mapansin ni Mahiro kung gaano kahirap ang buhay sa dambana, dumaing si Uryo kung paano siya pinagtutulungan ng mga dalaga, na wala na siyang oras mag-aral, at kung paano ang usapin ng kasal ay sapat na para mabaliw siya. Gayunpaman, ipinaalala ni Mahiro ang lahat ng hirap na pinagdaanan ni Uryo para tulungan sila, na nagpaamin kay Uryo na ayaw niya lang na may paghihirap na hindi nasusuklian. Napansin ni Mahiro na tila tunay na nag-e-enjoy si Uryo sa kabila ng kanyang mga reklamo. Nang lumubog ang araw, na-realize ng grupo na kulang sila ng isang bisita para maabot ang layunin, at may 5 minuto na lang na natitira pero wala nang makitang tao. Noong papawala na ang kanilang pag-asa, dumating si Miman o Niman, mayabang na sinasabing tapos na ang oras nila. Ngunit sa gulat ng lahat, idineklara ni Miman na pasado na sila. Nang sabihin nilang kulang sila ng isa, ngumisi siya at sinabing bilangin siya bilang huling panauhin. Tiniyak niya na patuloy niyang susuportahan ang dambana pero ipinaalala na kailangang magtrabaho ng mabuti para mapanatili ang tagumpay nito. Si Asahi, sa sobrang tuwa, ay napaiyak dahil makakapagpatuloy na silang tumira doon. Niyakap siya ni Yuna at inamin na hindi rin siya makapaniwala, habang sumasang-ayon na lahat ng ito ay dahil kay Uryo. Bilang pasasalamat, hinalikan siya ni Yae sa pisngi, na naging dahilan para mag-short circuit ang utak ni Uryo at magdugo ang kanyang ilong. Kinabukasan, sinubukang mag-aral ni Uryo pero pabalik-balik sa isip niya ang halik ni Yae, kaya naiuntog na lang niya ang ulo sa mesa sa inis. Inisip niya kung gusto ba siya ni Yae nang pumasok si Asahi at sinabihan siyang masyado siyang nag-iisip kaya siya nadidistract. Noong hapon na iyon, tinanong ni Asahi si Yae kung ano ang tingin niya kay Uryo. Nang sabihin ni Yae na mabait itong tao, sinabi ni Asahi kay Uryo na ang ibig sabihin nito ay wala siyang pag-asa. Sinubukang tanggapin ni Uryo ang pagkatalo, pero inamin ni Asahi na kahit sila ay hindi rin maintindihan si Yae minsan. Tinanong ni Asahi si Yae habang tumatakbo sila. Napag-iwanan si Yae, nahihirapan dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Napahiya si Asahi at tinanong kung bakit niya hinalikan si Uryo. Sabi ni Yae, kahit gwapo si Uryo, isa lang itong random na lalaki na pinilit lang silang pakasalan. Nang tanungin kung gusto ba niya ito, pabirong sinabi ni Yae na sikreto. Na ikinagulat ni Asahi. Matapos iulat ni Asahi ang kanyang kabiguan kay Uryo, nagkomento si Uryo na baka maling ideya na isali ang mas bata sa kanya. Na-offend si Asahi at nagalit. Nang subukan ni Uryo na tapikin ang ulo nito bilang pasasalamat, hinaranggan siya ni Asahi at sinabing ayaw niyang itinuturing na parang bata. Humingi ng paumanhin si Uryo, inaming naaalala niya rito ang mga bata sa ampunan. Determinado na patunayang hindi siya inosente, pamatong si Asahi kay Uryo at kinagat ang tenga nito. At kumari pa ng takbo, iniwan si Uryo sa matinding kalituhan. Kinabukasan, nahirapan si Uryo na magsipilyo dahil sa mga gumugulo sa isip niya tungkol sa magkakapatid. Habang sinasabi ni Asahi na magiging mas seryoso si Yuna, naabutan nila itong umaarte ng kakaiba. Iginiit ni Yuna na wala siyang itinatago, pero nang dumating si Yae at nagtanong kung anong problema, itinuro ni Uryo ang kakaibang kilos ni Yuna. Nang gabing iyon, natapos ni Uryo ang kanyang sesyon ng pag-aaral at naghinala dahil sa kawalan ng mga dalaga, inisip niya kung dinukot na ba sila ng mga alien. Paglabas niya para mag-usisa, nakita niya si Asahi na nakaluhod sa labas ng kanyang kwarto. Pinatahimik siya nito at itinuro si Yuna, na seryosong gumagawa ng isang agimat. Idinagdag ni Asahi na napakahina ni Yuna sa pagtatago ng sikreto, kaya pumunta sila sa kwarto ni Yae at naabutan itong nagtatahi ng mga stuffed animals. Nagbiro pa sila na mukhang bagay itong sapian ng demonyo. Pagsapit ng hating gabi, buong pagmamalaking ipinakita ni Yae ang kanyang regalo at sinabing mas magugustuhan ito ni Asahi, habang tinuya naman ito ni Yuna at iginiit na mas maganda ang sa kanya. Aksidenteng natisod sina Yae at Yuna, dahilan para masira ang parehong regalo. Sa hiya, binati nila si Asahi ng happy birthday at humingi ng paumanhin sa pagiging lampa. Gayunpaman, naantig si Asahi sa kanilang pagsisikap. Pinahalagahan niya ang pag-focus ni Yuna sa paggawa ng isang bagay at ang paglikha ni Yae ng maraming makabuluhang regalo. Nahihiyang lumapit si Uryo para bumati rin.
Nakangiting sinabi ni Asahi sa kanya na ang mahalaga ay ang pagmamahal at pagsisikap na ibinigay ng lahat sa araw na iyon. Pagkatapos noon, bumalik na sa pagtulog ang mga dalaga, habang naiwang nagtataka si Eryo kung paano siya napunta sa gitna ng kanilang magulo ngunit tapat na samahan. Kinaumagahan, nagising sina Yuna at Yae na nanghihinayang pa rin na hindi nila naibigay ang mga regalo. Biglang lumitaw si Asahi at sinabing mayroon siyang kawili-wiling sasabihin. Pagpunta nila sa sala, nakita nilang maayos na ang kanilang mga nasirang regalo. Sa tabi nito, mahimbing na natutulog si Eryo habang yakap ang isang libro tungkol sa paggawa ng mga handmade accessories. Nang maglaon, nanaginip si Eryo kung saan nagpasalamat sa kanya si Yuna at hinalikan siya. Nagising siyang lito at nagtataka, hanggang sa napansin niya ang agimat ni Yae sa malapit. Di nagtagal, nakatanggap siya ng text mula kay Mahiro. Bago pa siya makasagot, pumasok sina Asahi at Yae sa kwarto, ngunit wala na siya doon. Sinabi ni Yuna na tinawag siya ni Mahiro, kaya nagpa siya silang hintayin ang kanyang pagbabalik. Habang naghihintay, nagpahayag si Yuna ng pag-aalala kung gaano na sila umaasa kay Eryo. Binanggit din niya ang biglaang halik ni Yae at nag-alala kung gumawa rin ba si Asahi ng hindi nararapat. Ang pamumula ng mukha ni Asahi ang nagbuking sa kanya, kaya pinagalitan sila ni Yuna dahil baka masira ang imahe nila bilang mga shrine maidens. Sumagot ang dalawa na masyadong malamig si Yuna kay Eryo. Samantala, binigyan ni Mahiro si Eryo ng bagong uniforme. Nang tanungin ni Eryo kung bakit hindi na lang ito dinala sa dambana, inamin ni Mahiro na gusto niya lang makita ito. Tinanong ni Mahiro kung kumusta ang buhay niya. Nagreklamo si Eryo na parang impyerno ito. Si Yuna ay masipag pero matigas ang ulo, si Yae ay airheaded, at si Asahi ay walang alam, kaya sa kanya napupunta ang lahat ng trabaho. Tumawa si Mahiro at sinabing tila lihim na nag-e-enjoy si Eryo na gawin ang lahat para sa kanila. Gayunpaman, ipinaalala niya na ang prioridad niya ay ang makapasok sa medical school. Pagkatapos maglakad ni Eryo pauwi, napansin niya si Yuna. Sinabi ni Yuna na gusto lang niyang makipag-usap. Biglang nakiusap si Yuna na hilutin ang balikat ni Eryo para ma-relax ito. Lito si Eryo sa nangyayari. Napansin din ni Yuna na kalas ang sintas ni Eryo at yumoko ito para ayusin. Nang marealize ni Eryo na medyo nakikita niya ang bola ni Yuna, agad siyang tumanggi at sinabing siya na ang magtatali ng sapatos. Naghinala si Eryo rito, at inamin ng dalaga na gusto niya lang magpasalamat. Sa sandaling iyon, naalala ni Eryo ang panaginip at na-realize na eksaktong nangyayari ang lahat. Nag-alala si Eryo na baka halikan siya nito. Biglang may nakabangga kay Yuna na nagtulak sa kanya kay Eryo, gaya sa panaginip. Pero sa pagkakataong ito, mabilis na hinarang ni Eryo ito at umurong. Bagamat hindi nagtagumpay si Yuna, sinubukan ni Eryo na umarte ng normal. Sa hiya, kumuha si Yuna ng asin, nagsaboy nito sa hangin. Habang naglalakad, iniisip ni Yuna kung bakit tila mailap si Eryo. Naisip din ni Yuna kung gaano sila kalapit maghalikan kanina. Sa sobrang hiya niya, sinabuyan niya ng mas maraming asin ang sarili para linisin ang isip. Nang gabing iyon, nanaginip muli si Eryo tungkol sa pagbisita ng mga dalaga sa Arashiyama. Ang huling nakita niya ay ang 3 dalaga na natutulog sa tabi niya bago siya nagising ng may kaba. Sa almusal, iminungkahi ni Yuna na bisitahin nila ang Sukumi Shrine sa Arashiyama. Natigilan si Eryo nang ipaliwanag ni Asahi na iyon ang dambana sa kanyang panaginip. Idinagdag pa nito na ang Shrine Master doon ang nagturo sa kanila kung paano maging Shrine Maidens, at kailangan nila ang tulong nito. Takot na magkatotoo ang panaginip, mariing tumanggi si Eryo na sumama. Pagbalik sa kwarto, sumumpa si Eryo na pipigilan niyang magkatotoo ang panaginip. Biglang pumasok si Chidori at binigyan siya ng isang mahalagang bagay na dapat ay deliver. Maya-maya pa, na-realize ni Eryo na nasa harap na siya ng Sukumi Shrine. Napabuntong hininga siya. Sa loob ng dambana, iniabot ni Eryo ang kahon at sinabing may lamang masama ito. Inakala ng mga dalaga na may selyadong espiritu sa loob, ngunit pinalapit sila ni Yamiko, para ipakilala ang sarili. Ipinaliwanag ni Sukumi na si Yamiko ang pinuno ng mga Shrine Maidens doon. Binuksan ni Yamiko ang kahon, ngunit tumambad ang mga cinnamon makhay. Tahimik na minura ni Eryo si Chidori sa panloloko sa kanya. Inilapag ni Yamiko ang pagkain para sa lahat. Habang kumakain,
Ipinaliwanag ni Yamiko na ang Sukumi Shrine ay alay sa Diyos ng buwan, na sinasabing gumagabay sa mga tao mula sa kanilang mga alalahanin patungo sa liwanag at pag-asa. Mukhang nagkakatoto ang kwento, bagamat para kay Uryo, tunog kwentong bata lang ito. Ayon sa alamat, sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang paglalakad sa nagliliwanag na Rainbow Bridge ay maaaring magkatotoo ng iyong mga pangarap. Ikanwento naman ng mga dalaga kay Yamiko ang tungkol sa pagdami ng kanilang mga bisita at ang mga hamon sa pamamahala ng dambana. Sa tuwa ng lahat, inanunsyo ni Yamiko na nag-book siya ng matutuluyan sa isang malapit na hot spring inn para makapag-relax silang lahat. Habang naghahanda silang pumunta sa inn, nagpaalam si Uryo, sinabing kailangan niya pang bumalik sa kanyang pag-aalari. Biglang napansin ni Uryo ang isang hanay ng mga shrine maidens na nag-aalay ng pasasalamat sa mga Diyos. Ipinaliwanag ni Yamiko na ito ay araw-araw na gawain, na nagpapakita ng kanyang husay sa pag-aasikaso ng maraming maidens ng sabay-sabay. Tiniyak ni Asahi sa mga dalaga na ang kanilang dambana ay magiging kasing dakila rin ito balang araw. Sa kanyang nakagawiyang paraan, ginantimpalaan ni Yamiko si Asahi ng mga haplos sa ulo at hindi kinakailangang paglapit ng husto, na naging dahilan upang sumali na rin ang ibang mga dalaga. Bago sila umalis, tinanong ni Uryo si Yamiko kung bakit nito iniwasan ang mga tanong ng mga dalaga kanina sa tanghalian. Pinuri siya ni Yamiko sa pagiging mapagmasid ngunit ipinaliwanag na hindi siya nagbigay ng payo dahil higit pa ito sa kaya nilang harapin. Nang tumutol ang mga dalaga, hinamon sila ni Yamiko, tinatanong kung handa na ba talaga silang ilaan ang kanilang buhay sa dambana. Ipinapaalala niya sa kanila na malapit na ang entrance exam years ni na Asahi at Yuna, habang si Yae naman ay kailangang magplano ng kanyang tatahaking karera pagkatapos ng unibersidad. Iginiit ng mga dalaga na handa silang ilaan ang kanilang buhay para sa pamilya, sa mga bisita, at sa Diyos, at nagmakaawa kay Yamiko para sa gabay. Mariing sumagot si Yamiko na hindi sapat ang pakiramdam ng responsibilidad. Sinubukan ni Asahi na tiyakin kay Yamiko na sila ay mga ganap na shrine maidens na ngayon, ngunit binuweltahan sila ni Yamiko na kung totoo iyon, hindi na nila dapat kailanganin ang kanyang tulong. Maging si Yae ay nahirapang makahanap ng sasabihin. Nang susubukan muli ni Yamiko na umalis, namagitan si Uryo, pinaratangan siya na masyadong malupit sa mga dalaga at hindi kinikilala kung gaano sila nagmamalasakit sa dambana. Ipinapaalala ni Yamiko kay Uryo na para mabuhay ang dambana, kailangan din niyang pakasalan ang isa sa pamilya. Tinanong niya ito kung napag-isipan na ba niya iyon ng totoo, na nag-iwan kay Uryo na tulala at walang maingat na masabi. Pinayuhan silang lahat ni Yamiko na muling suriin ang kanilang mga plano at ipaalam sa kanya ang kanilang desisyon kinabukasan. Pagkatapos, tumayo si Uryo at ang mga dalaga sa pasukan ng dambana, na sama-samang nagmumakmak. Habang inanunsyo ni Uryo na kailangan na niyang umalis para mag-aral. Inihayag niya na wala siyang intensyong hawakan ang dambana at nagsimulang maglakad palayo. Biglang bumagsak si Yuna. Sumugod si Uryo sa tabi niya para itanong kung anong problema, ngunit nang tignan niya ang mukha nito, eksaktong gaya ito ng nakakatakot na ekspresyong nakita niya sa kanyang panaginip. Samantala, kinausap ni Yamiko ang isang misteryosong tumatawag, kinukumpirma na si Uryo ay eksakto sa pagkakalarawan dito. Nangako siyang aalamin kung sino sa mga dalaga ang pinakaangkop na humawak sa mga tungkulin ng dambana. Balik sa pasukan, nahulaan ni Asahi na masama ang loob ni Yuna matapos mapag-alitan. Iminungkahi ni Uryo na baka kaya niya itong pasayahin, ngunit ang ikalawang dalaga ay naglaho na sa kung saan. Determinado, lumipat si Asahi sa marathon mode para hanapin si Yae. Nang ipaalala ni Uryo ang tungkol kay Yuna, binaliwala ito ni Asahi, sinabing kailangan lang ni Yuna ng oras na mapag-isa, at saka mabilis na umalis. Itinuon ni Uryo ang kanyang atensyon kay Yuna, tinatanong kung ayos lang ba ito, ngunit sumagot lang ito sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga generic na parirala na parang sirang manika. Inalok siya ni Uryo ng matamis na red bean soup para sumigla ito, ngunit aksidente niya itong nabitawan at nahulog, na nagudyok ng panibagong bagzo ng kalungkutan. Sinubukan siyang pasayahin ni Uryo, ipinapaalala kung gaano niya gustong maging shrine maiden, ngunit inamin ni Yuna na ginagawa niya lang ang inaasahan sa kanya at hindi mahalaga ang gusto niya. Kumuha si Uryo ng isa pang lata ng bean soup at napansin si Yamiko na nagmamanman kay Yuna mula sa malayo.
Nang kumprontahin niya ito, nagkunwari si Yamiko na naglalakad-lakad lang. Gayunpaman, nang bumalik si Ryu sa bench, wala na si Yuna. Hinanap niya ito sa dambana hanggang sa matagpuan niya ito sa gilid ng isang talon, suot ang parehong walang buhay na ekspresyon mula sa kanyang panaginip. Na-realize na nagpaplano itong mag-waterfall training, binalaan siya ni Ryu na mababasa ang kanyang damit. Hindi natinag, nagsimulang habarin ni Yuna ang kanyang pantalon at sinubukang magpatuloy, na ikinatarante ni Ryu. Hinawakan siya ni Ryu para pigilan. Nagmakaawa si Yuna na pakawalan siya, ngunit nagtapos sila sa isang pakikipagbuno hanggang sa aksidenteng mapisil ni Ryu ang kanyang bola. Kalaunan, humingi ng paumanhin si Ryu, iginiit na sinusubukan lang niyang tumulong. Pinagalitan siya ni Yuna sa pagsasabing wala siyang intensyong magpakasal sa kanyang pamilya habang patuloy na tumutulong sa dambana at pinapabayaan ang pag-aaral. Sa inis, sumagot si Ryu, sinabing wala siyang pakialam kung ang pagtulong sa iba ay nagpapasaya sa kanya dahil iyon lang ang gusto niyang gawin. Nagulat si Yuna at biglang humalaklak sa kung gaano kapait pakinggan ang sinabi ni Ryu. Naisip niya ang kanyang oras kasama si Yamiko at na-realize na hindi na niya kailangang malungkot pa, salamat kay Ryu. Nagbalik si Asahi mula sa kanyang pagtakbo at natuwang makitang bumalik na sa normal si Yuna. Tinanong ni Ryu kung naalala ba nitong hanapin si Yae, ngunit tinukso siya ni Asahi na in love daw siya rito. Nang itanggi ito ni Ryu, sumali na rin si Yuna. Nagbibiro tungkol sa higanteng cup sizes ni Yae na nagpapatunay na isa na itong ganap na matanda. Maya-maya, nahanap ni Ryu si Yae. Nang tanungin ni Yae kung bakit siya hinahanap, ipinaliwanag ni Ryu na mapanganib ang mag-isa sa gabi. Naantig si Yae at lumapit palalo, na ikinatarante ni Ryu. Upang maiba ang usapan, sinubukan niyang mag-focus sa pag-aaral, ngunit itinuro ni Yae na mali ang kanyang sagot. Namangha si Ryu habang madaling nakuha ni Yae ang solusyon, nagtataka kung paano itong naging isang gifted kid at airhead ng sabay. Ipinaliwanag ni Yae na marami siyang natutunan noong bata pa siya. Sa kuryosidad, tinanong ni Ryu kung ano pa ang kaya niyang gawin. Inisa-isa ni Yae ang mga kakayahan mula sa flower arrangements hanggang sa martial arts. Napansin ni Ryu na marami siyang opsyon para sa kanyang hinaharap, ngunit pabirong nag-isip si Yae kung magiging designer ba siya, mathematician, o isang pulubing may bahay sa isang blondeng may-ari ng dambana. Ngunit isang malakas na hangin ang nagtulak sa kanilang dalawa sa ilog, dahilan upang mapadikit ang katawan ni Yae kay Ryu. Nang makalabas sila, napansin ni Yae na basang-basa si Ryu at nag-alala na baka sipunin ito kung uuwi ng basa. Ilang sandali pa, nakababad na si Ryu sa mga hot springs, nagtataka kung bakit tila nagkakatoto ang lahat ng kanyang panaginip. Samantala, nagreklamo si Yuna tungkol sa pananatili ni Ryu sa kanilang kwarto, pero sinabi ni Yae na wala silang magagawa. Tinanong ni Yuna kung may nangyari ba sa pagitan ni Yae at Ryu. Pagkaalis niya, pabirong iminungkahi ni Asahi na makisalo na rin si Yae sa paligan ni Ryu bilang pambawi. Tinawag ni Yae si Ryu at binalaan itong papasok na siya. Dahil sa taranta, kung ano-anong malalaswang senaryo ang naisip ni Ryu kaya dinyugo ang ilong nito. Naghanap siya ng mapagtataguan pero isang paso ng halaman lang ang nahablot niya bago pumasok si Yae. Nang marealize kung ano ang iniisip ni Ryu, tinawag siya ni Yae na bastos dahil sa pag-iisip sa kanya ng walang damit. Nang lumaon, sinubukang mag-focus ni Ryu sa pagbabasa, habang si Yae naman ay nakatitig ng may pag-aalinlangan sa isang vending machine. Pagkalipas ng 30 minuto, tinanong na ni Ryu kung bakit nandoon pa rin siya. Nagpaalala ito sa kanyang nakaraan, kung saan sinabihan siya ng isang babae na hindi niya kailangang magdesisyon dahil nakatadhana na ang buhay niya para sa kanya. Dahil sa takot na dulot ng alaalang ito, nanatiling tulala si Yae hanggang sa pumili si Ryu ng random na inumin at iniabot ito sa kanya. Nang mapagtanto ni Ryu na itinatago lang pala ni Yae ang kanyang pagkalito at kaba, piniginhawa niya ang loob nito at nangakong gagabayan siya sa tuwing maliligaw siya ng landas. Habang papaalis si Ryu, naantig si Yae sa mga sinabi nito kaya ibinuhos niya ang inumin sa loob ng kimono ni Ryu, at idineklara na siya na ang magdedesisyon para sa sarili mula ngayon. Tinukso niya si Ryu at tinawag na nakababatang kapatid bago lumakad palayo. Nang oras na para matulog, may kapalyuhang inanyayahan ni Asahi si Ryu na matulog sa kama niya,
kaya naman pinagalitan siya ni Yuna dahil sa pagiging mapangahas. Ayaw matulog ni Yuna sa iisang kwarto kasama si Ryo, kaya iminungkahi niyang sa drawer na lang ito matulog. Ipinaalala ni Yuna ang tungkol sa pakikipag-usap nila kay Yamiko kinabukasan. Tinanong ni Ryo ang mga babae kung ano ang kanilang mga pangarap, pero kinabahan ang mga ito. Para gumaan ang loob, nagbiro si Asahi na dapat silang maging hubad sa kanilang mga emosyon, na sinagot naman ni Ryo ng pabalang na kailangan na nito ng tulong. Nagmungkahi si Yae ng pillow fight at unang pinalo si Yuna, na naging mitya ng kaguluhan. Kinaumagahan, nagising si Ryo na nakadagan sa kanya sina Yae at Yuna na parehong bagsak sa tulog. Sa palagay niya ay nakatulog ang mga ito dahil sa pagod, kaya dahan-dahan siyang umalis para hanapin si Asahi. Nakita niya itong nakatitig sa cellphone nito. Pinulot ito ni Ryo at nakita ang isang email mula sa isang paaralan sa Tokyo na ini-scout si Asahi para sa relay races. Inamin ni Asahi na noong nakaraang taon pa siya na scout at balak niyang lumipat sa Tokyo sa susunod na taon. Nang tanungin ni Ryo kung sinabi na ba niya ito sa pamilya, ipinaliwanag ni Asahi na alam na ni Chidori, pero hindi pa niya sinasabi sa mga kapatid niya dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Giniit ni Ryo kung natatakot ba siyang hindi siya suportahan ng mga ito. Inamin ni Asahi na kabaligtaran ang totoo, sobra-sobra silang susuporta, kaya lalong humihirap na sabihin sa kanila. Pinagsabihan siya ni Ryo sa kanyang katwiran at sinubukang kaladkarin para kausapin ang mga kapatid, pero natisod sila at nadaganan niya si Asahi. Dahil nakakita ng pagkakataon, kumuha ng litrato si Asahi at nangakong gagamitin itong panakot maliban na lang kung itatago ni Ryo ang kanyang lihim. Sa inis ni Ryo, napilitan siyang pumayag habang nagtataka kung bakit lagi siyang napupunta sa ganoong sitwasyon. Biglang lumabas ng kwarto sina Yae at Yuna, kaya kumari pa ng takbo si Asahi sa hiya. Pinilit ni Yuna na malaman kung anong ginawa ni Ryo, kaya umamin si Ryo tungkol sa aksidenteng pagsilip. Bininyagan siya ni Yae ng asin bago niya ibinunyag ang plano ni Asahi na pag-alis papuntang Tokyo. Sa kanyang gulat, alam na pala ito ng mga babae. Ipinaliwanag ng mga babae na ayaw nilang makialam sa personal na desisyon ng isa't isa. Inamin nila na bagaman lampa at makulit si Asahi, matatag at determinado rin ito. Tinanong ni Ryo kung ano ang gagawin nila kung hindi naman talaga gusto ni Asahi ang landas na pinili niya. Nagpa siya ang mga babae na tanungin siya ng direkta. Na-realize nila kung gaano kalungkot kung wala siya, kaya iminungkahi ni Ryo na may isa na lang kailangang gawin. Maya-maya, tumatakbo si Asahi sa kagubatan, ginagambala ng mga pagdududa at takot na maulit ang kanyang nakaraan. Pinipilit niya na gusto lang niyang maging isang maayos na matanda. Nahabol siya ni Ryo at hinimok na maging tapat sa kanyang mga kapatid. Sumunod na rin sina Yae at Yuna. Humingi ng paumanhin si Ryo sa pagsira sa tiwala ni Asahi pero ipinaliwanag niyang malungkot kung aalis siya nang hindi nagpapaalam. Sinabi ng mga babae kay Asahi na susuportahan nila ito anuman ang maging desisyon niya. Sinubukan ni Asahi na panatagin sila sa pagsabing tutupad siya sa kanilang inaasahan, pero tinanggal ng mga babae ang kanyang ribbon, at ipinaalala na ang ugnayang itinali ng kanilang ina ay hindi mapuputol ng distansya. Naantig sa kanilang mga salita, nagbago ang isip ni Asahi at sinabing gusto niyang manatili silang tatlo na magkakasama. Nagyakapan ang magkakapatid habang nanonood si Ryo sa gilid. Dahil sa pagod, nahimati si Asahi at nagising na lang napasan ni Ryo pauwi. Tinukso niya si Ryo dahil alam nito ang nararamdam niya noon pa man, tinawag siyang Good Samaritan, at niyakap siya ng mahigpit habang sinasabing mas mabuti na ang pakiramdam niya. Pagkaraan, idinilat ni Ryo ang kanyang mga mata at nakita ang mga babae na tila mas matured na. Sinabi nila sa kanya na hindi sila nagbago, kahit na mga nasa hustong gulang na sila ngayon. Ipinaalala nila sa kanya ang ipinangakong araw, at nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag nila na pangako niya itong papasa sa parehong pagkadoktor at pagkapari upang mapakasalan silang lahat. Maya-maya, nagising si Ryo sa panaginip na iyon. Samantala, nakipagkita si Mahiro kay Yamiko at nagpasalamat sa payo nito kung saan dapat tumuloy si Ryo. Kinumpirma ni Yamiko na ang plano ni Chidori na ipares ang kanyang mga apo ay nagtagumpay din sa huli. Napabuntong hininga si Mahiro at nalungkot dahil masyadong cute ang mga babae para kay Ryo. Tinukso siya ni Yamiko na parang nanay kung umasta.
Giniting naman ito ni Mahiro at sinabing tila ganoon din si Yamiko, bago mausisang nagtanong kung ano ang kwento nito. 6 na taon ang nakalipas, binisita ni Yamiko ang Omagami Shrine para magbigay pugay matapos pumanaw ang ina ng mga bata. Tinanong niya si Chidori tungkol sa kinabukasan ng shrine, pero inamin nito na hindi siya sigurado sa gagawin. Biglang sumulpat sina Yuna at ang kanyang mga kapatid mula sa likod ng mga pader, at nakiusap kay Yamiko na gawin silang mga disipulo. Kahit na bigla, napilitang pumayag si Yamiko. Nahirapan ang mga bata sa kanilang mga tungkulin bilang Miko, at sandaling naisip ni Yamiko na tumakas na lang na parang isang cool youth pastor. Sa halip, pinili niyang turuan sila ng disiplina, simula sa pagyuko sa tamang anggulo. Nang maglaon, lumipat sila sa paglilinis ng mga dahon, pero lalong nahihirapan si Asahi. Sa inis ni Yamiko, pabirong pinagalitan niya si Asahi at sinabing para itong Nagel Alako ng damo kaysa isang shrine maiden, na ikinalungkot ni Asahi. Kinagabihan, narinig ni Yamiko si Asahi na nangangakong magsisikap pa. Sumali rin sina Yuna at Yae, na nangakong gagawin ang lahat para maging proud ang kanilang ina. Nang marinig ang kanilang determinasyon, napanatag si Yamiko. Mula noon, bumuti ang kanilang pagsasanay, pero madalas maisip ni Yamiko kung tunay nga ba silang masaya sa pagsunod sa yapak ng kanilang ina. Para sa kanya, ang mga araw nilang magkakasama ay mabilis na lumipas. Matapos ang maraming taon, maluha-luha silang nagpaalam. Ipinaalala ni Yamiko na sila ay mga baguhan pa lamang at maaaring humingi ng tulong sa kanya anumang oras. Ikinatuwa ito ng mga babae nang marealize nila kung gaano siya nagmamalasakit, na parang isang tunay na ina. Kasabay nito, nalaman ni Ryu mula sa magkakapatid kung gaano sila nangungulila kapag hindi na nila madalas nakikita si Yamiko. Samantala, tinanong ni Mahiro si Yamiko kung ano ang kanyang inaalala tungkol sa mga dalaga. Ibinunyag ni Yamiko na inatasan siya ni Chidori na pumili ng hahalili sa shrine. Gayunpaman, hindi niya akalain na dapat mapilitan ang sinuman sa mga dalaga na kunin ang tungkulin at naniwala siyang dapat nilang sundin ang sarili nilang mga pangarap. Parehong panyanatag ni Naharu at Ryo ang loob ni Yamiko, at iginiit na ang pamilya ay hindi limitado sa ugnayan ng dugo. Pinagsigla ng kanilang mga salita ang kanyang loob, at gumaan din ang pakiramdam ng mga dalaga. Nang gabing iyon, sumang-ayon ang mga dalaga na makipagkita kay Yamiko sa tulay, kasama si Ryo. Sa kaba ni Ryo, na-realize niyang nangyayari ang lahat gaya ng sa kanyang panaginip at binalak na umuwi agad pagkatapos bumati. Nang magkita sila, nagkomento si Yamiko tungkol sa biyaya ng maliwanag na gabi at tinanong ang mga dalaga tungkol sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Napansin ni Ryo na tila lutang pa rin siya, pinipilit pa rin ni Yuna ang kanyang sarili, at binitawan na ni Asahi ang pangarap nitong pumunta sa Tokyo. Kinakabahan sa kanilang mga pagpipilian, nakinig siya habang ang bawat magkakapatid ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na humalili sa shrine. Iginiit si Asahi na siya ang pinakakwalipikado bilang head of publicity at mas mahalaga ang makasama ang kanyang mga kapatid kaysa sa kanyang karera sa pagtakbo. Ikinatwiran naman ng isa na siya ang gumagawa ng mga anting-anting at regalo, kaya siya ang pinakamagandang pagpipilian. Tumanggi si Yuna na sumuko, at sinabing ito ang pinakagusto niya. Pinanood ni Ryo nang may pagkadismaya ang pag-aaway ng magkakapatid, at na-realize kung gaano sila iisa ang brain cell. Tinanong ni Yamiko kung iyon na ba ang huling desisyon nila. Ang mga dalaga, na kampante sa kanilang pinili, ay nalaala ang kanilang ina bilang isang shrine maiden at nangakong pahahalagahan ang kanilang tahanan. Sa isang madamdaming sandali, isinagawa nila ang kanilang perpektong pagyuko at mapagpakumbabang humingi ng gabay kay Yamiko. Sa sandaling iyon, tinanong ni Ryo kung matalino bang ipaubaya ang shrine sa 3 lampang babae, na ikinagalit ng magkakapatid. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yamiko na gabayan sila ng mas mabuti. Sumang-ayon si Yamiko at sinabi sa mga dalaga na basura ang kanilang mga plano, at ipinunto na wala silang diskarte at umaasa lang sa nararamdam. Nagpasya siyang masyado pang maaga para pumili ng hahalili at sa halip ay muli silang sasanayin. Nagulat ang mga dalaga ngunit naging masaya nang tiyakin ni Yamiko na kaya nila ito, at maaari silang bumisita sa kanya anumang oras. Pagkatapos ay tinanong ni Yamiko kung handa ba silang pakasalan si Ryo para humalili sa shrine. Nakikita ang kanilang determinasyon,
ipinakita ni Uryo sa kanila ang mga larawan ng mga lalaki mula sa ampunan, at nagbiro na sila ang mga potensyal na kapalit bilang asawa. Si Yamiko, na nalaala ang mga salita ni Mahiro tungkol sa mga pinagdaanan ni Uryo, ay na-realize na naging isa na itong maaasahang kakampi. Nangako si Uryo na susuportahan ang mga pangarap ng mga dalaga, at nagsimulang magtalo ng pabiro ang magkakapatid kung sinong lalaki ang pipiliin nila, na nagmamarka ng isang pag-asang hakbang para sa kinabukasan ng shrine. Biglang idineklara ni Yae na pakakasalan niya si Uryo, na ikinagulat ng iba. Nahihiyang sumang-ayon si Asahi, na sinundan ni Yuna, na nagkunwaring ginagawa lang niya ito para sa kapakanan ng shrine. Dahil hindi makarating sa isang kasunduan, pabirong iminungkahi ni Asahi na pakasalan na lang nilang lahat si Uryo. Biglang may maliliwanag na ilaw ang bumalot sa tulay, na naging sanhi ng pagkatisod ng mga dalaga patungo kay Uryo. Kahit ang magkakapatid ay nagsimulang mag-alala na baka ang suhestyon ni Asahi ay magkatotoo. Habang nag-aaway ang mga dalaga, umalis si Yamiko, naaaliw sa kaguluhan at excited na makita kung anong landas ang pipiliin nila. Pagkalipas ng ilang araw, kinakabahang naghanda ng agahan si Uryo para sa mga dalaga. Maya-maya, dumating na ang mga dalagang naka-uniform. Habang kumakain, napansin ni Yuna na hindi pa ginagalaw ni Uryo ang kanyang pagkain at tinukso ito. Tinanong ni Asahi kung saang paaralan siya lilipat, ngunit hindi matandaan ni Uryo ang pangalan nito. Panyanatag ni Yuna ang loob niya na hindi iyon sa paaralan niya dahil ang paaralan niya ay para sa mga babae lamang. Nakahinga ng maluwag si Uryo, iniisip na hindi ito isang cliché harem anime, hanggang sa ipinaalala ni Yae kay Yuna na ang paaralan nila ay co-ed na ngayon. Nang maglaon, natuklasan ni na Uryo at Yuna kung gaano nga ka-cliché ang anime na ito nang ipakilala si Uryo bilang ang tamang lalaki sa klase. Noong break, ilang mga babae ang nagtipon sa paligid niya at pinaulanan siya ng mga tanong. Dahil sa pagkalito, napansin niya si Yuna na tila papatay na ang tingin sa kanya. Nang magkita sila sa labas, sinabi ni Yuna sa kanya na maaari siyang makipag-flirt sa kahit ilang babae na gusto niya, basta't huwag niyang babanggitin na nakatira sila sa iisang bahay. Nalilito si Uryo kung bakit, ngunit iginiit ni Yuna na ayaw niyang kumalat ang mga kakaibang chismis. Pagbalik sa klase, sinubukan ni Uryo na mag-focus sa kanyang pag-aaral at na-realize kung gaano kahigpit ang akademiko sa paaralang iyon. Gayunpaman, nawala ang kanyang konsentrasyon nang maramdaman niyang nakatitig sa kanya ang lahat ng mga babae na parang isang bihirang artifact. Sa susunod na break, isang babaeng nagngangalang Mitsuko ang lumapit kasama si Yuna at ipinakilala ang sarili bilang class rep. Tinanong niya kung kumusta ang pag-a-adjust nito bilang tanging lalaki, habang biglang nagpaalam si Yuna. Kakaiba ito para kay Mitsuko, dahil karaniwan namang tumutulong si Yuna sa mga bago. Nang tanungin ni Uryo kung malapit sila, sinabi ni Mitsuko na matalik silang magkaibigan at tinukso siya na may crush na agad kay Yuna. Nagsimulang mag-wingman ng todo si Mitsuko, inisa-isa ang mabubuting katangian ni Yuna, habang isinasantabi ang pagiging makakalimutin o airheaded nito paminsan-minsan. Nabanggit din niya kung gaano sumikat si Yuna pagkatapos ng Amagami Festival, na nagparamdam kay Uryo na malamang ay nagpapakitang tao lang si Yuna sa paaralan kumpara sa kanyang mga kalokohan sa bahay. Tinukso pa siya lalo ni Mitsuko ngunit nagbabala na ang sinumang nagnanais ng puso ni Yuna ay kailangang dumaan muna sa kanya. Dahil sa pagkapagod, nagpaalam si Uryo na pupunta sa banyo. Nang bumalik siya para sa gym period, hindi sinasadyang nakapasok siya habang nagpapalit ang mga babae sa classroom. Isinarado agad ni Uryo ang pinto, at nag-alala na makagalitan. Ngunit, sa kabutihang palad, tiniyak ni na Mitsuko at Yuna na ayos lang iyon, dahil tila walang pakialam ang ibang mga dalaga. Gayunpaman, pinigilan ni Yuna ang urge na asinan siya sa mismong lugar na iyon. Kinaumagahan, nag-impake si Uryo ng mga lunch kasama ang mga dalaga at kinakabahang binati sila pagbaba nila. Patuloy ang masamang tingin ni Yuna sa kanya, na nagpakaba sa kanya. Nang tanungin ng iba kung ano ang problema, binaliwala ito ni Yuna bilang wala lang. Biglang nilang napansin ang mga bento lunch na inihanda ni Uryo para sa kanila. Kahit ang malamig na pakikitungo ni Yuna ay natunaw nang makita ang pagkain. Naguguluhan si Uryo kung bakit ito malaking bagay.
Ipinaliwanag ng mga dalaga na matagal na silang hindi nakakakain ng maayos na lutong bahay na lunch, dahil nabubuhay lang sila sa mga pagkaing binili sa tindahan. Nabanggit ni Asahi na ang kanilang ina ay madalas gumawa ng bento para sa kanila noon, kaya nag-alok si Eryo na itutuloy ang paggawa nito araw-araw. Nang maglaon sa paaralan, pumasok si Eryo sa isang dagat ng mga palda bilang tanging lalaki. Tinawag siya ni Mitsuko, tinatanong kung kumusta ang pag-a-adjust niya. Habang si Yuna ay nagpapatuloy sa pagtitig ng masama, tahimik siyang binabalaan na manahimik. Napansin ni Mitsuko ang tensyon at casual na binanggit na hindi bumili si Yuna ng dumplings mula sa tindahan ng kanyang mga magulang gaya ng dati. Nang tanungin niya kung may alam si Eryo, nagkunwari itong walang alam at umiwas sa usapan. Sa oras ng tanghalian, ipinagmalaki ni Yuna ang kanyang napakagandang bento, na nagpakamit sa lahat ng mga babae doon. Biglang napansin ni Mitsuko na kaparehong-kapareho ito ng tanghalian ni Eryo, na naging dahilan upang manigas sa kaba si Yuna. Sa hirap na makaisip ng paliwanag, mabilis na isinubo ni Eryo ang buong tanghalian niya para hindi na ito may kumpara. Nang gabing iyon, habang hinuhugasan ni Eryo ang mga lalagyan ng bento, nilapitan siya ni Yuna. Humingi siya ng paumanhin at iminungkahing itigil na ang paggawa ng lunch para maiwasan ang gulo, ngunit sa halip ay nagpasalamat si Yuna sa kanya at nakiusap na ituloy ang paggawa nito ng may kaunting pagbabago. Sumang-ayon si Eryo, at maya-maya pa ay sumulpot sina Asahi at Yae, na bawat isa ay humihiling din ng kani-kanilang espesyal na rekado. Kinabukasan, umuwi si Eryo mula sa paaralan na kampanteng naayos na ang isyu sa tanghalian. Pauwi na siya nang mamataan niya ang magkakapatid na magkakasama, na ikinagulat niya dahil magkakaiba sila ng paaralan. Nalaala ang babala ni Yuna na iwasan sila malapit sa eskwelahan, nagpasya siyang huwag lumapit. Biglang lumitaw si Shirohi at tinukso siya tungkol sa bago niyang uniforme at kung gaano siya ka-cute tingnan dito. Tinukso pa siya lalo ni Shirohi, sinasabing marami na siyang ipinagbago simula nang umalis sa ampunan, pero nagbiro si Eryo na walang nagbago kay Shirohi, lalo na ang pagiging flat nito. Habang nag-uusap, tinukso siya ni Shirohi tungkol sa paninirahan kasama ang tatlong Shrine Maiden. Gaya ng dati, nagreklamo si Eryo tungkol sa kung gaano ka-annoying ang mga dalaga. Nagulat si Shirohi at susubukan sanang mag-alok ng isang study date nang mapansin nilang pinagkakaguluhan ng mga tao sina Yuna, Yae, at Asahi para kuhanan ng larawan. Nang makita kung gaano nailang ang mga dalaga, naalala ni Eryo ang babala ni Yuna pero nagpasya siyang hindi niya pwedeng pabayaan ang sitwasyon. Humingi siya ng paumanhin kay Shirohi, nakiusap sa gitna ng maraming tao, hinawakan ang mga dalaga sa kamay, at dinala sila sa kabilang kalye. Nagtaka ang mga tao at nagtanong kung sino siya, habang si Shirohi naman ay tila nasaktan habang pinapanood si Eryo na tumatakbo palayo kasama ang mga dalaga. Nang ligtas na sila, nagpasalamat ang mga dalaga sa pagliligtas niya sa kanila sa kabila ng naunang babala ni Yuna. Habang hinihingal mula sa pagtakas, tahimik na nagtataka si Eryo kung gaano pa kaya magiging kagulo ang kanyang buhay. At dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, comment lang kung sino sa tatlo ang bagay kay Eryo. Like, comment and subscribe, maraming salamat.